Nagbabalik po ang Political Watch at kasama pa rin natin ang ating panauhin ngayong gabi na si Major General Raul Del Rosario, the Deputy Chief of Staff for Plans or J5 of the Armed Forces of the Philippines. Prof. George, may tanong kayo related sa modernization din, malamang, ng Philippine Military Academy. Siyempre, Tito Joe, lagi na lang pinag-uusapan dahil napakadaming nagnanais na makapasok dyan sa PMA upang sila rin mismo ay makapagsilbi sa ating santatahang lakas. Pero siyempre po nagkaroon ng mga kontrobersiya, lalo na nung nagkaroon ng yung mga ilang problema noong nakaraan na ngayon ay naputol na yung mga adventurism sa military. Pero paano po natin inaayos ngayon ang PMA bilang isang nangungunang eskwelahan para ma-develop ang isang leader ng Armed Forces of the Philippines? Ano po yung mga na-infuse ngayon ng ating liderato para ito ay mas mapa-improve pa, mabago, at may mga sistema na kinakailangang pinalitan din? Ang Philippine Military Academy po ay kabilang sa quick win projects na under the AP Transformation Roadmap. At isa sa mga pinagtutuunan ng pansin ay ang pag-improve din ng mga facilities, both yung barracks and most especially mga training facilities. Nandito na tayo sa modern stage at ang mga appropriate na training facilities sa isang school na kagaya ng PMA ay mga simulators. Yes, sir. Alam ko na ang PMA ay may kanya-kanyang specialization ang mga kadeteng pupunta sa Air Force, sa Navy at sa Army. Yes, at meron silang mga sarili sa kanya-kanyang laboratories na patuloy na ini-improve na at par with the training facilities. Nung nasa PMA po kayo noon, ano ang pinagkaiba noon kumpara sa inyong mga kaalaman ng PMA ngayon? Ano po ba? Medyo sadya bang ngayon nag-improve na, lalo na yung mga subjects na pinag-aaralan nila, yung curriculum nila, at saka yung paglilinang ng ating mga future officials ng Armed Forces of the Philippines? Yung mga basic subjects ay pareho pa rin, pero wala pa kaming specialization nung araw. Yes, hindi pa kami, ang mga kadete ngayon ay nag-simulate, flight simulator na, meron na silang mga lessons about flying, yung mga pupunta sa Air Force, at ganun din sa Navy. Noong panahon namin, nakafocus kami noon sa computers. At maalala ko pa, ang aming training ay talagang physically demanding. Marami kaming foot marches, marami kaming field training exercises na talagang nung mga panahon na yon naman ang ating threat ay internal. Ibig sabihin, sa ngayon, General, ang ating Philippine Military Academy ay na-reorganize na in such a way that ang mga 21st century na mga battle concepts, doctrines, and technology ay naka-incorporate na para makapag-adjust sila. Totoo po yan dahil nga sa advent ng technology, very accessible na ang mga information. Ang mga kadete ay may kanya-kanya ng mga computers at nakaka-access ng mga information about their interest and about their line sa kanilang mga barak. Kasi nga po yung threat of terrorism hindi lamang naman talaga actual threat na or physical threat, kung hindi kahit nga po yung ginagamit yung mga modern technologies katulad ng social media, katulad ng computers. So kinakailangan ganun capable ka rin at knowledgeable ka rin on how to counter that. Ibig sabihin, General, meron na rin tayong cyber warfare capability. Ang ating isa sa mga emerging threat according to our environmental scan ay talagang cyber threat. At recognize ng lahat ng armed forces ito ng iba't all over the world. All over the world. Kaya marami ng protocols at saka mga doctrines against cyber warfare. At ang Armed Forces of the Philippines ay trying to have a cyber warfare capability. Katunayan, nag-put up na tayo ng isang cyber warfare unit at sa tulong ng ating mga US counterparts ay patuloy na ina-upgrade ang ating cyber capability. General, may isang dating Navy officer, Navy captain, and then naging congressman, and I won't mention his name. One time sinabi niya na yung ating modernization program daw ay patching-patching. Ibig sabihin, bibili tayo ng a little of this, a little of that, at hindi bulto-bulto. Well, alam naman natin na dapat mas maganda sana kung bulto-bulto. Let's say we buy 3 squadrons of multi-role aircraft, di ba? So, marami-rami yan.
bakit bibili na muna natin 12, of course lead-in pa lang, pero we expect 4 lang muna ang i-deliver. No? What can you say about that? Siguro po, pwede nating sabihin ganyan nung Ideal talaga. unang modernization program, yung first 15 years. Dahil kokonti naman ang pondo, hindi sapat. Ang mga nabili ay yung mga immediate na pangangailangan sa field. Kagaya ng mga radios, rifles, protective equipment, Kevlar helmets and vest. Ay yan ang immediate na kailangan sa field. Transport trucks at mga ambulances, yan ang inuna. Pero nito pong second military modernization program, dinaan na po natin sa Defense Capability Assessment Process o yung tinatawag naming DCAPS na ang bibili nating mga kagamitan ay based sa pangangailangan at strategy. Strategy. Kaya yaman din lamang na halos nakukumpleto na natin ang mga kagamitan pang internal security operations. Pumupunta na tayo sa territorial defense. Ano ba ang strategy sa isang territorial defense? At alam naman natin na sa nature ng ating bansa, meron tayong multi-layered defense system na kung ang threat ay galing sa labas, we want to engage them as far out as possible. Yes, sir. Kaya meron tayong first ring of defense. At pag nakapasok, meron another layer, yung tinatawag nating air-sea gap. Meron na tayong mga barko sa secondary. At pag umabot ng ating threat sa ating land defense, yung mga kagamitan naman na magagamit ng ating land forces in combined arms. Ika nga, meron mga armor, artillery, combinations. How are defense partners important in modernization? Lalong-lalo na, well, in terms of defense partner, talaga Amerika ang leading partner natin. Sadya bang ganun sila ka-importante na we cannot do away with, we cannot have a very good defense capability without these defense partners? Hindi naman. Ang malaking tulong ang ating mga defense partners. Unang-una, for example, ang United States ay meron silang foreign military sales program na nakakakuha tayo ng mga equipment na co-funded. Meron silang share, meron tayong share. At nakakamura tayo. Pangalawa, ang importance ng defense partners, kagaya ng US ulit, ay nakakapag-exercise tayo sa kanila. So, na-expose tayo sa mga bagong kagamitan, natututunan natin yung doktrina at yung mga tactics, techniques, and procedures nila. Ang pangatlo ay pwede tayong matuto sa mga pinagdaanan nilang modernization at sa mga proseso na pinagdaanan nila dahil sila ay matagal nang dumaan dyan. So, tinuturuan nila tayo. Pwede tayong, sa katunayan sa ating US counterpart, marami tayong mga hinihiling ng mga subject matter experts, SMEE ang tawag natin, at tinatanong natin sila kung ano ba ang latest technology, paano ba gamitin ito, ano ba ang mga components. Yes, sir. Yung balikatan exercises po ba na ginaganap natin dahil yun po ay nakapaloob sa isang kasunduan, sadya bang madami rin nakukuha kaalaman ng ating po mga forces at the same time, may mga naiiwan po ba talagang mga gamit ang mga sumasali sa balikatan dahil hindi naman po Amerika lang meron tayong joint exercises kundi meron din po tayo sa ibang bansa pa. So meron talaga po bang transfer of technology na tinatawag? Maybe even equipment. Sa transfer of knowledge skill, and sila technology. Sa atin. Meron. Marami tayong natutunan sa kanila, pero meron din silang mga natututunan sa atin dahil nga ang expertise natin na internal security operations. Gusto rin nilang matuto dyan. Pero yung transfer of equipment, wala yung mga walang mga nangyayaring General, we all know yung what may be cutting edge technology today or state of the art equipment today may or can a few years from now become obsolete or inadequate in planning for our future defense acquisitions. Yan ba ay isang primary consideration sa opisina mo? Kasi kung kunyari, bibili tayo ng, let's say, squadron of multi-role fighter aircraft at i-deliver ito sa atin, let's say, 3 years from now, all in all, baka by that time, yung napili natin, ika nga, will become already an inferior multi-role
fighter aircraft or kung ano mang equipment? Sa ating acquisition process, isa sa mga requirement ay talagang brand new o factory new ang mga Yes, sir. equipment. So, updated. Karaniwan naman sa ating mga equipment na pang territorial defense last for 30 to 40 years. Yung lifespan. Hindi naman after 5 years obsolete na yan. Pero totoo naman na nagkakaroon ng mga developments, technological developments, pero hindi naman to a point na mapag-iiwanan agad. Yes, sir. So masasabi ko na yung mga binibili natin ngayon will serve us for the next 40 years. Kagaya ng mga aeroplano, 20 to 25 years ang lifespan. How about planning At meron naman tayong provisions for upgrade. Upgrades. Ayun. Pero sir, ito po, pumunta na tayo sa medyo controversial ng konti na issue. Like for example, and may relasyon din naman ito sa 79th anniversary, yung Zamboanga Siege. Madami po kasi nakakita sa media, nakapansin ng mga kababayan natin, abay yung mga combat boots ng mga puwersa natin na naandun, na nakikipagbarilan, parang medyo kakaiba yung mga itsura na mukhang hindi pang sundalo. Number 2, yung mga puwersa natin doon parang gutom na buti nagbibigay ng mga itlog ang ating mga kababayan. Yan po yung mga basic na dapat na masagot ng armed forces. Ano po ba talaga ang nangyari doon? At yan ba kung sakasakali man na yun ay realidad at that time na hindi na ito mauulit, at least under the leadership of General Katapang, under the leadership of Defense Secretary Galsmin, at yung buong pamunuan po ng Armed Forces of the Philippines? Palagay ko po, yung mga basic needs like personnel equipment ay na-address na. Yes, sir. Sa tingin ko, kumpleto na tayo sa mga ganyang kagamitan, yung pang-personal. At maaaring yung mga nakita sa media ay kadahilan ng nasa combat sila, kaya Correct. madumi yung mga boots nila. Yes, sir. At yung Zamboanga Siege ay isa sa mga talagang patunay na Yes, sir. yung offensive na ginawa ng ating mga sundalo ay well supported ng logistics. I would like to argue na ginutom natin yung mga sundalo. Sa tingin ko baka Na mali ang pag-aaral. Bearing in mind that one of the most important doctrines is yung sinabi nga ni Napoleon, an army marches on its stomach. Ibig sabihin, hindi pwedeng magutuman ng ating mga sundalo. Yun naman pong Abu Sayyaf. Sinasabi nila, ang tagal-tagal nang naandyan. Bakit hanggang sa kasalukuyan, 79 years na pala ang Armed Forces of the Philippines since 1935. Hindi pa rin natin masugpo ang Abu Sayyaf. Ito bang Abu Sayyaf po talaga ay is just a mere criminal, a criminal group, o kinukonsider na rin natin for national security purposes as the enemy, as enemies of the state? Ang Abu Sayyaf group ay categorized as a terrorist group. Terrorist, At yes, even an international terrorist group. At Yes, sir. meron tayong mga reports na sinasabi nga na Al-Qaeda link Yes, sir. ang Abu Sayyaf. Ang case ng terrorism sa part yan ng ating bansa ay talagang complicated. Yes, sir. While napakarami na nating mga nahuli at na-neutralize na terrorist, talagang very inviting yung kidnap for ransom dahil marami po ang nagbabayad. At kung merong nagbabayad, patuloy na Yes, sir. ginagawa. Ang trust po ngayon ng ating pamunuan ni General Katapang is really to speed up na ma-neutralize natin at ma-incapacitate ng Abu Sayyaf. Nakikita ko ang effort na damihan pa Yes, sir. ang ating forces doon. Kung meron mang mga lapses, pilit na ginagamot. Yun. Sana ay maging successful tayo. General, modernizing the Armed Forces of the Philippines Medical Center and other hospitals in terms of the latest equipment and of course yung mga air ambulances para sa ating mga kasundaluhan who may be wounded. Doon po sa first phase, doon sa first 15 years, actually, marami nang na-procure na medical and dental equipment. Hindi lamang sa Biluna, pati sa mga hospitals ng All over the major country. services. At ito ay nakita ko for myself. Karaniwan po, meron kaming mga annual physical examination. Yung mga kagamitan na hindi ko nakikita noon ay meron naman na ang ating Armed Forces of the Philippines Medical Hospital. Ito ay patunay lang po na kasama sila sa modernization. Marami po tayong mga na-procure na mga ambulance,
At dahil nga ito sa mga pangyayari in the past na namamatayan tayo ng nauubusan ng dugo at hindi nadadala. Yes. Meron tayong mga air Especially ambulances. air ambulances. Meron na. Yun pong 8 Sokol aircraft ay naging search and rescue Yes, na meron din tayong mga na-dedicated na mga air ambulances na How about caring for yung mga sundalo natin na naputulan na ng paa and therefore cannot go back anymore, serbisyo, dahil practically disabled na sila. Meron bang programa ang ating armed forces under the modernization program to look after them? Para matulungan naman sila, hindi na sila miyembro ng AFP and therefore, di ba? Many of them, pag naputulan ka na ng paa o kamay, lalo ng 2 paa, you can hardly find work. So, meron ba tayong programa with regards to looking after them? kahit hindi po sa modernization program, Patutuloy, meron talagang yes. built-in Meron built-in. na sistema para sa mga wounded in action at nadideclare silang CDD at patuloy ang kanilang benefits na nakukuha. Meron din mga programa na yung pwede pang magtrabaho ay binibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho. Abot sa kanilang kakayahan pa na Even if in a civilian capacity na lang, tinutulungan sila dyan. meron pong programa ang ating armed forces na tumutugon sa actually hindi lang sa mga wounded kundi sa mga retirees. In terms, sir, ano naman po, siyempre madaming mga nanonood sa atin ngayon, ang mga kasundaluhan at pamilya ng mga sundalo natin. Doon po sa ating mga plans for the whether it's 15 years o yung doon sa 75 billion or 94 billion na plano, kasama na rin po ba doon yung pagtaas ng sahod ng ating mga sundalo at siguro yung pagtulong na rin sa mga ilan nilang mga nag-aaral na mga anak. At saka kasama na rin siyempre yung mga pagka sila magre-retire na. Meron po ba doon nakakasama rin package? While meron tayong human resource development, Yes, sir. hindi po nakafactor in dito yung sa sweldo. Pero meron naman tayong routine review at naging beneficiary na po ang armed forces ng mga pagtaas ng sweldo na sa tingin ko ay It's more of tinaas it's ng more of a moral. political decision pala. Totoo po yun. At siyempre, habang Yes, sir. tumataas ang mga bilihin, nangangailan pa rin tayo. Yes, sir. Ayuda. Self-reliance programs. Dati meron tayo. Diba? Meron tayong mga dinedevelop no, o sinisimulan. Ano? There was even a time when we tried to develop our own indigenous na helicopter or helicopters. Pero na-discontinue ito and all that. Right now ba, meron pa ba tayong SRP or self-reliance programs? Meron pa po tayong infrastructure ng SRDP, Self-Reliance Development Program. In fact, ang ating mga major services, Air Force, Navy, Army, ay meron pang mga SRDP units. Pero dito po sa usaping modernization, tested technology na yung Yes, tinitignan natin and we do not have to start over kung yung technology yung kailangan mo ay nandyan na at tested na. So, while we have SRDP capabilities, meron tayong mga dinidevelop na mga indigenous na maliliit na projects kagaya ng At meron naman. At nagagamit Meron naman natin. And what are these? If you are able to ang tell alam us. ko, ang Air Force ay merong inuumpisahang research on UAV, yung Unmanned Unmanned, Aerial Aircraft na modest capability. Meron tayong mga dating mga ginawang mga cluster bombs na pwede nating gamitin sa Sir, in Mindanao. terms of firearms, dati 'di ba may mga magagaling tayo na mga kababayan na nakakapag-design ng mga magagandang mga baril, pati na yung mga pang-infantry, mga automatic. Meron pa rin ba tayong ganun? May mga sinusuportahan pa rin ng armed forces? Meron po ang ating government arsenal. Diyan po tayo Gumagawa. Bataan. Yes, kumukuha sir. ng mga bala. At meron din po silang sariling modernization program. Dahil naniniwala nga tayo na ito ay magandang industry para sila na ang susuporta sa ating mga ammunition requirements. Sir, yung pong ito pong 10349 na nag-aamin ng ating original modernization program. Siyempre po nung ito'y pinasa, wala pa yung ISIS threat, yung threat ng ISIS na isang grupo ngayon sa international, medyo international terrorist group ito. At sinasabi, highly financed ito at sinasabing talagang well-connected. Ito po ba dito sa ating capabilities ngayon at saka sa modernization, kung sakali mang the threat is there and the threat is really nakapasok halimbawa o papasok sa Pilipinas, handang-handa ang armed forces natin na kung hindi man ito masugpo ay ma-prevent po ang ISIS?
pinag-aaralan din po ng Armed Forces ang mga nangyayari sa ating global security environment. Yes, Nagiging emerging threat nga ang ISIS. At dito naman sa ating lugar ay hindi pa naman Wala pa po ako. hindi pa naman natin na-establish na nandito sila while meron ngang mga lumabas na pledges of support sa YouTube. These are the same terrorist groups that we have been confronting Yes, with Gaano previously. kalaking tulong, sir, sa AFP, sa National Defense, the Department of National Defense, yung ating peace agreement with the MILF in terms of our, of course, sa funding, in terms of planning, in terms of strategies, and in terms of yung allocation of certain resources natin? Napakalaki pong kabawasan sa load ng Armed Forces of Kung the Philippines. matuloy talaga, Kung matutuloy. no? In fact, dahil nga ito sa mga negotiations na ginagawa natin with MILF, for the May epekto past na. 2 years, wala tayong engagement with them. At so, with that, maitutuon natin ang ating resources sa iba, Yes, sir. sa territorial defense. General, one last question na lang sa akin, dahil patapos na tayo. We are going to buy brand new Navy ships, frigates, brand new fighter jets, kahit yung KA-50 lang, brand new na mga long-range patrol airplanes, brand new na mga strategic sea lift vessels, and other brand new items. Bakit pagdating sa utility helicopters, bakit palagi na lang refurbished ang binibili natin? Nakalagay dito, 21 refurbished UH-1 or Huey helicopters. Bakit ganun? Sa ngayon po, yun ang pinakamabilis nating mabili at pinakamura. At sabi ko nga, hindi pa naman ito yung kabuuan ng kasama sa ating modernization. Yes, sir. Pero dito po sa ating first horizon ay meron tayong kasamang Sokol. tapos na po yung Sokol, meron na tayong 8 Sokol, meron tayong 7 na lang. Nag-crash yung combat tama po, combat utility helicopter na Yes, sir. Parating. ang nakikita natin ay yung Agusta 109 ng Italy. At meron pa tayong mga additional procurement ng anti-submarine helicopter sa ating first horizon. So, palagay ko gagraduate na tayo dun sa Ayun. Bilang UH-1. panghuli niyo pong pananalita, sir, dito sa ating programa, gaano po kaimportante ang mga mamamayan sa pag-perform ng Armed Forces of the Philippines, kaming mga sibilyan, para mas maging effective ang Armed Forces of the Philippines, ang sandatahang lakas, sa pag-perform ng kanyang role as the protector of the people and the state? Yung usaping security po ay hindi lamang pang armed forces yan. Whole of nation approach ang tinatawag nating strategy yan. Lalong-lalo na sa paglaban sa insurgency, sa communist insurgency na matagal na nating problema. Hindi po gera ang solusyon yan at na-recognize na natin yan. Malaki po ang maitutulong ng sambayan ng Pilipino. At sa usapin namang territorial defense na kinakaharap nating lahat, ang suporta po ng ating mga lawmakers sa pag-appropriate ng mga pondo, may tutulong po ng ating mga kababayan in terms of crafting policy. well, if we improve our economy, well, crafting of policy, pero pag ano ang mga maitutulong natin sa ekonomiya ay maitutulong din natin sa pagiging source ng pondo ng ating modernization. Ayun. George. Maraming salamat po muli, of course, kay Major General Raul Del Rosario, ang Deputy Chief of Staff for Plans ng Armed Forces of the Philippines. Tatandaan po natin, December 18, 79th anniversary ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. At maraming salamat din po, higit sa lahat, sa inyong mga poll watchers ng bayan na sa kabila ng kanilang lumalamig na panahon ay nagpapainit naman sa aming pagnanais na kayo ay patuloy na pagsilbihan sa lahat ng aming makakayanan. Dito sa Political Watch, sagot namin ang mga impormasyon. Nasa inyo ang desisyon at ang pagbuo ng opinyon. Hanggang sa susunod na Webes, muli niyo kaming samahan sa paglilinaw ng mga usaping may kinalaman sa ating pangaraw-araw na pamumuhay. Ating pong tatandaan na sa isang malusog na bayan, Sumusunod sa batas ang mamamayan. Salamat sa Diyos.